Victory has a name, and it's Jesus. The word has a name, and it's Jesus. Redemption has a name, and it's Jesus. Holiness, holiness has a name, and it's Jesus.
Hallelujah. Ginoong Diyos, kalabing gamhanan, salamat kaayo amahan sa imong presensya nga nagauban ka namo. Lord, salamat nga ikaw ang Diyos na uban sa tanang parte sa among kinabuhi. Sa among pagtrabaho, sa among pag-eskwela, sa among pagpamaulay, Ginoo, ikaw kanunay nagauban. Lord, salamat nga hapit na mahuman ang 2024, Ginoong Diyos, pero ikaw, wagin minimo biyahe. Salamat, Lord. Lord, salamat kayo sa aning mga nangabilin nga mga Domingo sa 2024 nga ikaw gihapon magpabilin nga matinud-anon sa among mga kinabuhi. Lord, salamat sa imong mga kaanakan nga ani akaron nagatibok. Lord, andama ang kasing-kasing nga mong una-una himo ami Lord nga andam nga mudawat sa imong mensahe alang sa anak. Ginoong Diyos, bisan pa ang ipaubos mo kaugalingon, tubangan nimo. Ilan ako Lord nga wala ito'y mahimo kung wala ka. Una ko sa imong balang espiritu nga ang mag-aawas gikan sa imong papa sa imong alagad Ginoo maulama ang imong gusto'y pagod sa imong katawhan. Lord, sa tanang bahin ani nga malimbahon na gyampo nga ikaw gihapon magpabilin nga makig-uban ka namo. Dahil ko nimo ngalan kanita na mo gyampo sa gamhanang ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Mayong hapon. Mayong hapon. Ingay mong tapat na nalipay ko nga naa ka. Okay, nalipay ko nga naa ka. Okay. So again, akong i-remind, no, wala sa mga lingkod anang sa luyo. Naamantay mga bangko nga gipang andam. Dili ka man lingkod, dili ka magkuha na ko diha sa luyo. No, so atong kuhaon atong i-use sa mga chairs hindi pang plastar. So murag kagandagan wala karon. Siguro nauna na sa mga party. Siguro busy pa sila ang mga parties. Okay. Nalipay ba mo na mo karon? Murag magula. Kaya yung mga karon. Happy party na. Na pila. Okay, wala. So, nalipay ko, may ata. Ilan yung tapat niya, nalipay ko, na-akin karon. Okay. So, before tayo magpadayon sa ating mensahe, I would like to express our congratulations sa atong suon, si Timothy Ariel. Congratulations sa pagpasar sa licensure examination for teachers. Mula yung tayo mas nanagod yung pagwa ni Justin success na yun. Praise God. So sa akong mga bata noon, no, take encouragement sa kinabuhi ni Ate Maria. No? Kaya din sabihin nyo na, kaya din. No? You can still do it. Okay? So congratulations Ciel, Justin, congratulations. Nakuha yun pa, nakuha yun. Ang atong giampo. Congratulations sa Intercessory Ministry. Another victory lesson. Okay, congratulations. So, again, reminders. Next week is our Christmas. Gamay rin na nakahibalo ba? Gamay na nakahibalo. Okay, Christmas party is para next week, next Sunday. So, kinsa ganyang invite? Tanan nga appeal lang sa life group ha. Dili lang pala itong last time nga itong ipili lang nga itong per appeal nga itong i-allow nga maka-join. But this time, let this be the first fellowship of the networks. In other words, tanan nga na-reach out ninyo, nag-appeal sa life group, invite them para ana nga okay. So, ang atong mga ginikanan, no, mga ginikanan, ako rin i-encourage, no. Later on, naa si Pastora Jane dito sa Loyo, sila Pastora Donna. Ihatag ang list sa names sa inyong mga anak. Okay. Mga bata. Ayan, mga parihag edad ni G. Lord, ni Dave, hindi na sila bata.
sila bukbuk, wala na labot. Okay? Kato mga bata, mga 11 years old paubos. 11 years? 13? 13? Oh, sige. 13 years old paubos. Kato mga 13 years old buot, wala na labot. Amoy labot. Ato lang yung edad na yun. Okay? 13 years old paubos. Sa messenger. So mali mo, sa listing. Yeah? Okay. So, mag-contact na lang mo ka Pastor Reggie sa messenger kung saan na ninyo pag-record. Okay? So, next week, inanita, invite everyone na member sa life group. Kung nasa lang mga anak, dala. Kay, total, kung pagkakon dyan po na anak is kamuman. Bitaw. By God's grace, naikitandog niya that will also partner with us sa anak na event, alang atong Christmas party. So, di lang po magsama kung isa yung i-prepare. But, invite tayo yung mga anak. I hope na naas sila anak na adlaw. Okay? So, inyong mga mama, papa ninyo, mga aunties, titas, mga igagaw, igsoon, welcome kaayo sila. Okay? So, that would be next Sunday. Next Sunday. Pastor, naabay simba before sa Christmas party? Okay, so simba gyapon ta alas 3. And after that will be the Christmas party. Ayaw gito pakitaan na wala na sa simba dahil pag Christmas party ay ka mo ani kay nagpabuod kasi mong giluto. Kung inana ang imong himuon na wala sayop ka, di ba? Topic na sa last Sunday, how to celebrate a right Christmas. So nasayop ka sa pagsabot unsa ang Christmas kung imong i-priority imong luto kaysa pagsimba sa Dios. Okay? So again, next Sunday, naatay simba una, and then ato dayong dinner fellowship ang ato ang Christmas party. Right? So, kung sa may suoton, anything. But if you want to wear Christmas colors, pwede ra kaayo. Okay? So, red, green, kanang mga timing yun ang uniform sa SLI. Red or green, no? So, red or green, those are Christmas colors. But I'm not enforcing it sa tanan, Dili sa tanan. Para lang gusto ka na mag-Christmas. Pero please, hangyo lang ko, sunod na to nga pag simba na to sa Domingo, ayaw sa pag-costume nimo. Kung sa inyong presentation baka, no, ayaw na pag-costume. Ayaw sa pod, admidre costume na yung so umulong praise and worship, mag-lead to si Dali o si Shirley o Kid Sabadiri, and then nakabutang nagsantahan. Ayaw. Wala pa. Okay? Simba sa. Right? Now, after the Christmas party, reminders lang po para sa atong gifts. So, katong gusto mag-join sa ato ang exchange gifts. Ang sa adults, 200 pesos to 250. Why labot ang wrapper? Amo ginangiklaro, apilan gina, naginangusod ka na, ayaw, ipaapil ang wrapper. So, why apil ang wrapper, 200 pesos to 250. Then, ang imong paliton nga gift, katong pwede sa babae or sa lalaki. So, sa adults na siya, Sa mga bata, 50 pesos, why labot ang wrapper. And then, among yung istrituhan, walay labot ang pagkaon. Ano man, Pastor? Kung pwede magudya po nila na makaon din na sila. Pag ilan ang abrihan, tabangan na sila mga kauban nila. Hindi ka po niya ma-enjoy. No? So, pwede ra sa inyong gusto, school supplies, toys. Total, enjoy raman na sa ilan sa mga bata. 50 pesos lang. Okay? Pwede mo doon sa Dona or Pulhan, siguro ng mga partner na. Okay? And then, December 30. Kung say December 30. Okay, baptism. Yan, ako lang encourage sa tanan ng mga coaches, ang mga members na natin karon, if you want to be baptized, no, nakasabot na ka, you decided, then pwede mo mato sa inyong coach karon, and then na siya coach, makikita po,
Because ang akong set up is like this. Ako pamaagi, libre ang magpabaptize. Okay, na libre, part siya sa church. No? Libre magpabaptize. Asa rin ang baptize ng pastor dito sa atong church sa Bonbon. Ang mga church, beach, no? Kaya ang bukid, simba sa bukid, simba sa dagat. So, dito kasi nanulong na tayo. Okay. So far, atong last na mga ihap, iabot naman na atong pinatotong na, atong nag-discuss sa ihap na. 20? No? 20 pa ba ito? So please, again, itong mga questions na, ako na lang dito na time. Pastor, na-baptize na ako, pero nawala ko sa passing, and then karon murag feeling na to, kaya murag hugaw na po check ko, Pastor, pwede ba po magpabaptize outro? Walay na impyerno kaya nagpabaptize mo usap. Okay, so pwede regalo tayo, just tell your coach. Okay. Pastor, so una na-baptize na ko, pero waman ko kasabot at mga panahon. Pwede ba po magpabaptize? Pwede kaayo. Alright? So dili ka na mapugnan. Dili ka na mapugnan as long as nakasabot ka. Alright? So that is December 30. So please, ihatag na coaches. Ako manghangit po sa inyo. Ibutang na inyong lista because during first gen sa main, kuha ko na ni Bishop ang among mga reports. So base ako na po ang damilan. Wala pa man ako dito. Ako na po ang pulutan dito. Okay? So please, submit your reports later on nga mabutang na kita na ang pinakabot. Okay? And then, last, about January 1st week. What's that gani? First Sunday. Family Dedication Sunday. So, tanang membro sa family dala. Pastor, di man sila kauban na itong pagtuo. Walay problema. Because what we will be doing is just to dedicate everyone to God. Okay? Dala, and we will pray. After that, okay, kung di sila mabalik next Sunday, wala problema. Okay? It's just that let every first Sunday be our family dedication. Okay? So, unsa gani ang atong bantayan sa family dedication? Number 1, we will wear white. Okay, magputi. Okay? Ayaw ko pagsuot diri dala ka puti, debingon ka nga pastor. Puti man ni sa una, karon brown na. Puti. Puti. Okay? So white, wear something white, and then prepare your family offering. Okay? Thank you. Thank you, baby. So family offering unsa ni siya? Iisa nato ang atong offering sa pamilya. So ibutang niyo dito Katilo family. So dito iisa tanan. Ibutang niyo sa envelope Katilo family. First offering of the year. Ibutang na ninyo diha. So apil gid na ani kay. Kasi katapusan na ang Katilo pa ka. Okay? So iuban na, iuban. Pastor, minyo naman ko ana. Sa lugar, Agua family, dami na minyo si Coach Ralph. Maglain na siya. Dili na siya part sa family na ilahan ni ating tata. No, dili na siya dito nga mabilong. Dito na siya sa Yanko. Okay? Para nga si Coach Jen, sila Coach Shirley, di sila magumban ka mga langga. No, lahi na sila. Okay? So again, first Sunday, bring everyone. Klaro ba? Amen. Alright. Now, karon ako lang ihangyo sa tanang coaches. Nagpadala naman ko sa list kanina, I think, about sa pila tanan sa inyong networks ang mo join this coming Sunday sa Christmas party and simba. Nga naman, Pastor, pero isulat mang yun. Because gusto nato tanan na ay malingkuran. Okay, so at least kung may bawaan na ito, kung sobra dito og 220 anang adlaw, then makadala ni og bangko gikan sa main pasaka diri. Kung muso dili ta mo abot og 200 then okay ra, kaya pa sa atong bangko. No, pero kung moabot na rin 220 kape, di na lang magsaka og bangko. Okay? So please ihatag sa amo, ano man pastor, ano kinahanglan namo may bawaan na to karon?
Because daghan sa mga kasimbahanan sa house churches, timing po nga nag-anniversary, timing nag-Thanksgiving po sila o party, anak kong adlaw. So, sa makauna ni siya o priority, kinsay makahulam sa bangko, sa main. So, please, gusto na ko makuha daan ang ato para as early as Wednesday, makapareserve na ko kung pila ang sa damilag na isa. Klaro ba, coaches? Amen. Pura gamay lagi na lahat, klaro. Amen. Klaro. Amen. Alright. So, congratulations. Dahil balik, Mariel. Congratulations. Congratulations po kang Coach Chan. Pastor Chan. Dili pa namin yun ha. Dili pa. Wala na ako nga siya mag-testimony. Okay, dili pa namin yun. Okay. Anong namula si Hani? Si Hani ako i-mention si Pastor Chan naman. Okay? Alright. Kisay andam na maminaw sa mensahe ni Lord. Amen. Uy, amen. Dahil nga andam na pataas kamot. Alright. So, kanang kamot itaas ha. I-anak sa imong tapad. Inaayaw ko pistorbo ha. Okay, ingat pa ni Britney. Sa Tagalog sa ayaw ko pistorbo ha. Huwag mo kong disturbuhin. Alright. So, this afternoon, nagsugod man si Bishop sa iyang series and I wanted to nasugdan man nato last Sunday. Gusto na ko nga sunuron ko nato ang series. Okay? So last Sunday ang topic was having a right Christmas. Okay? Which is para mga practical sa ato. But this is the reality. Daghan kay katawhan nag-celebrate sa Christmas pero ang ila rin yung nabawaan is nag-celebrate sa Christmas kay birthday ni Jesus. Tama? Hello? Nga nag-celebrate sa Christmas? Kay birthday ni Jesus Christ. Mabita na gitawag Christmas. Gikan sa word nga Christ. Okay? So, ang ato tanawon karon is not just the celebration, kung dili kinsa si Jesus about sa Christmas. Kailan naman ta manluluwas siya, kabalo naman ta kung nangapil sa retreat kung siya gihimo niya para sa ato. Kabalo na ta na. But kinsa si Jesus during atong first Christmas? Unsa ang relevance ni Jesus during atong first Christmas? So if you have your Bibles with you, no, atong tanawon in Matthew chapter 1 verses 18 to 23. Now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. So bago pa daw na sila nag-uban o nag-uyo ni Jose, nahibawan na si Maria, buros, nagdala siya sa bata nga gikan sa balang espiritu. And then, Joseph, her husband, being a just man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privately. In love gid ni si Joseph ang Maria. Kaya according sa balaod, pag ang isa ka, sabot ako, magminyo ni Pastor Jing, and then nabawaan ako, nga si alang kaya tawag mo sa ilaan Berhen. No? Berhen. Then pag-abot dito, nabawaan akong nanaay lahain nga nakahilabot sa iya. In other words, naburusan siya. Bisan ganig wala naburusan, nabawaan lang ako nga naay nahitabot sa ila ay muamin siya. Ang according sa balaod sa Hudeo, pwede na ako dalon ang ako yab dito sa tipukanan sa merkado o ipabato na ko siya sa tanang tao. Balaod na ila, acceptable na sa ila. Pero tanong mo sige sa Matthew chapter 1 verse 19. Si Jose, tungod kay makatarong man siya, matarungon siya nga tao,
o dili niya gusto na himuon nga example, in other words, pakaulawan, dauton, or palabayan sa mga katawhan, si Maria, iyang gidesisyonan nga makigulag na lang sa tago. In other words, wala nila humana ang ilang kaminyoon. Okay? Next, but while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, you son of David, fear not to take unto you Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. So, ana nga gabi wala na huna siya ni ang mga butang, makigbulag na siya ka Maria, miabot ang anghel nganha sa iya sa usa ka danggo. Okay? O giingnan siya, Jose, ikaw nga anak ni David, ayaw kahadlok nga imong kuhaon o dawaton si Maria, isip imong mayong asawa. Tungod kay tinuod si Maria, walay laing lalaki nga nakahilabot sa iya. Ang naa sa iyang taguangkan is gikan sa balaang espiritu. And then, anawa ang sa igingon, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Kung tanaw nimo sa Biblia, kung nag-study ka sa Biblia, there are very few instances nga makita nimo nga ang Dios o alagad sa Dios naghatag og instruction nga mao ning ingalan ani nga bata. And this time makita nimo isa ni sa mga pipila lang nga mga panahon nga ang Dios nang hilabot nga mo ni ingalan. Mao ni ingalan. Tatanong ninyo, ano ka ang Diyos ng hilabot? Ano ka? Ha? Kay? Iyang mga anak. Di ba? Iyang anak. So, nang hilabot siya because iyan ning anak. And then, for he shall save his people from their sins. And then, verse 22, now all this was done that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. So, daghan kayo panahon sa Bible nga ako mapupusan, makailan nato muni ang sakripisyo ni Jesus. Dahil mo focus sa punta kung sa ministry ni Jesus. Di ba sa mga disciples nato? Ato ni gayong hisgutan o ang saang sakripisyo ni Jesus, the ministry of Jesus, the power of Jesus, o sa mga milagro ni Jesus. But karong hapuna, tuguti ko sa pagdalaan ng mensahe na nagisgot sa lahi na po nga bahin ni Jesus. Diha na ito ikuha o. Anong ngunit ako? Verse 23, behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel. Nganong ang Diyos mismo nang hilabot sa ngalan ni Jesus? Ngano man? Because the reality is this, sa ato magong kahimtang, sa ato ang nasod, sa ato nga generation, lahi-lahi magod, sa ilang panahon lahi. Sa ato nga panahon karon, ang usa ka ngalan is a title by which gitawag ka. Okay? It is a way for us to tell people, places, and things apart. In our day, names do not hold much significance. Mubital during atong 2019, pag lockdown, daghan gyud kayong mga abot ko ni mga amahan nilahan nga way lingaw. Ang mga ngalan sila mga anak, COVID, Corona. Ano ang bitaw? Kung may uso. Di ba? Uso. So, kung unsa, example, uban, ang ngalan silang anak, Sharon. Ano Sharon man? Kung paborito siyang mama sa una.
Diba? Ano man na? Tanawa gani karon. Daghan kayo mga anak nga ang ngalan ng mga artista sa 90s. Daghan, mga paborito. Then ang uban pagiging para social artista sa US. Diba? Muna. Gaya yung klaro si Britney. So, sa akong kapanahonan karon, unsay ganahan nato, may atong gaingalan. No? May atong gaingalan. But kahit ano man di ay, tungki mo ni siya ang sitwasyon sa ato, sa atong ganahan. Pero usahay mo po ni. Atong nanganlan ang atong mga anak sa ngalan sa ilang mga atong mga ginikanan. In other words, ilang mga lulo. Kisa ba sa inyo dere na inyong ngalan na connection sa inyong lolo or lola? Diba? Kana si Eli, na siya connection. Okay? Ang ngalan ni Eli, Elisha Genesis Irene. Ang Genesis, J lang na mo para medyo babae, pero gikan na sa iyang lolo. Yan, tatay Genesis, Bishop Bong. Ang paborito, ginasilay. Pariya, gugnalan. Di ba? Gawas mo, pailaing ako, mo ginay paborito. Okay? So, gingalan sila based sa ilahang mga lolo, lola. And then, usahay, after sa parents, no? Sama mga after sa parents, pareha sa akong wife. Di ba? Unique gikin ang iyong name, Patura Jane. Jane, dili na sa unique ang Jane. Pero yung name is G. Marie. Walay space. Nga naman, sumpay na sa iyang mama papa. No, si Jeannie o si Maricho. So, Jean Marie. So, na mga inana. No? Akong igagaw nga nagdako uban sa ako, iyang ngalan kay Neljin. Isumpay siya. No? Kang Nilo o kang Gina. No? So, inana ang sitwasyon. No? We have people na ang ilang ngalan sumpay sa ilang ginikanan kaya itong nga tayong in love mo kay sila. Gabi kay nagbulag man. Kaulit na siya kawag sa ngalan siya anak. Yung ano man, yung nagbulag man. Di dito forever. Okay? So muna siya, no? Ang uban, combination of names. No? Muna akong gihisgutan niya, combination. Pero, kabalo ka mo nga sa panahon ni Jesus, nga nung nag-suggest, command yun sa Diyos, nga mo Jesus ang ingalan sa iya, because mo ni siya. In the Bible times, ang ngalan nga ihatag sa usa ka tawo, especially sa mga Hudyo, it stood for a person's reputation, their fame, and their glory. Parents often gave children names that describe the parents' hopes and future expectations regarding that child. The word translated name in the Old Testament literally means a mark or a brand. People were given the names they were given for a reason. Sa panahon sa una, sa ilan nilang Jesus, dili ni siya nga magbuot-buot lang ta kay paborito maguna ko to nga angkol, so buya ko ingalan sa kong anak, dili. Sa ila, they will give you a name tungod kay kana nga pangalan maoy gidahom o giampo sa imong ginikanan para sa imo. In other words, dili nga mo ilang giampo nga Lord sa ingalan ani nga bata, dili na mao. Kun dili mo inang gidamgo gitinguha nga mahitabok sa imo. Unsa may example ana? Diba? Like for example, si Abraham, diba? Sa ngalan ni Abraham? Sa first niya ngalan sa Abram. But when God gave him the promise, giusab ni Lord ang ngalan ni Abram. Nga naman, tungod kay ang ngalan lagi, gahatag siya o meaning kung asa pa imong kinabuhi. Muna si Abram, gihimong Abraham, which means father of multitudes. Mao di ay na.
The father of multitudes. Munong gi-change yung ngalan. Okay? Si Isaac, tanawin mo, ang ngalan niya, na ay meaning Japon. One that causes laughter or joy. Ano tingala mo anong ang kanang network ni Coach Jen nahatag sa iya? Sira ni Panganchaw? Ano na? Causes laughter. No? Joy. Ang ngalan naa siya'y meaning. Muna tanawin ko nimo sa forefathers, Abraham, Isaac, Jacob. Di ba? Si Jacob, ang meaning sa word nga Jacob is swindler. Swindler. Asan nga nakuha? Tungod kinakita nila pagpanganak kang Esau, si Jacob, ay twins man ni sila, pagpagawas kang Esau, nakita nila nga si Jacob naghawid sa tiil. In other words, murag gabirahon niya si Esau. Moto nanganlan siya Jacob, mangingilog, supplanter, swindler. So, muna kung tanawin mo si Jacob, mo ginahitabo sa iya. Pagdagko nila, iyang giilad ang iyang magulang na si Esau. Iyang ipabaligya kang Esau, katumbas sa iyahang supas ang tibuok nga inheritance ni Esau. Sakto ba nakapamunahuna kung ikaw iya sa Diyos? Hindi. Pero grabe siya kanang tawag gani ka na gusto niya malabuan, mangilog. So kaya ang inheritance para mangilog tato kang ang Esau, iyang giilad, ibaligya, imo na ning supas. Pero ako ang iyong inheritance. O iya pa nang gihimo, kapila. Mo ko na nabayad na namaslan ko na siya. Pagtrabaho niya kang Laban, iyang uncle, kaya na-inlove maging siya ito kang Rachel, yung gitrabahoan ng 7 years, kapag abot dito, nailad po siya. Tingala siya kapag abot sa 7 years, pag minyo, pag sulod na niya sa kwarto, dili si Rachel ang naalito. Ang magulang di ay, na si Leah, ay na din siya giingnan, ang among magkultura ni Jacob. Kaya ang magulang, dili pwede maminyo, una. Kaya ang ko, dili pwede maminyo, una sa magulang. So kung gusto niyo maminyo si Rachel, minyoan sa mo una si Leah. So moto nga, gitrabahuan na po niya, utro na po. Another 7 years. So nailad po din siya. So si Jacob, ang yung ngalan mangingilad, supplanter, swindler. That is why, pag abot na miduol na siya kay Lord, pag-ingon niya, naman ako mabantay mo yung story na nakiki-wrestling siya o anghel sa Diyos. But according to some theologians, ang iyang gi-wrestling, dili ito anghel sa Diyos, but it was Jesus. No? Si Jesus to yung ka-wrestling. Ang ingon sa Bible, tibuok gabi sila nag-wrestling. Nga niingon ang katong anghel, niingon siya kang Jacob, na buhiin ako kay mag-adlaw na, gawas ng adlaw. Ang sa ingon ni Jacob, di ita kabuhian, hantod, di ko ni mo panalanginan. Motong ang ipangutana at itong anghel sa iya o sa imalan ng siyang Jacob, meaning swindler. And that was the time he changed sa anghel or he changed ni Jesus ang ngalan ni Jacob. So pagkaroon, di nakatawag ni Jacob, kundi Israel. Meaning, you will reign or you will be a prince of God. So muna, pag-abot ato, di na siya mangingilog. After ato, ang iyang mga anak na yung nasod Israel. Diha gikan ang nasod sa Israel. Okay? Nga naman, it is very important to know kung saan na sa ngalan. And then, kung tanawan ninyo si David, no? Si King David, ang iyang meaning sa word niya David is beloved. Hindi hugma. Mga dahil si Amix na sukagaron Philip David. Harap di sana hindi hugma. Okay? So ang meaning is the word niya David is beloved. Muna di mo ka matingala, ang tawag po ka David is a man after
God's own heart. Tawag kay hinigugma siya, beloved. So, igsoon, every time gatawagon nimo ang ngalan sa isa ka tao, sa ilang nga panahon, you are declaring ang iyahang destiny. Mao na one time, kani si Coach Shirley, I think, wala din na siya malain. There was one time, ako na siyang gi-correctionan. I mean, gibadlong gina ko siya, kung Shirley, ay natawagan sa bugoy yung anak. Because kabalo naman ko ani nga context, kani nga situation sa Bible pa. The more ni mo natawagon ang tao, imo magong ginadeklara unsa siya. No? Mo nakita kay ganan kita ani, kapit ginami kong bugoy, oy. Pagdako rin nga nangulata, pastor, grabe ka bugoy. Imo maginan ng bugoy. Di ba? Kaya namin ito magsayo-sayo ng iyong anak na kuhan, sayo, gabi ka kiat. Ay, kiat ko anak, gabi kiat. Pagdako ito nga nagkiat-kiat, pastor, nga naman, hindi ko magitawag anak. Okay? Be careful of the names because na may meaning. Sa among pamilya, again, kasi wali man ni Bishop, iyan i-reveal ang meaning sa among mga pangalan. No? So, ako, ang meaning sa word niya Joshua is Yahweh is salvation. So, every time tawagon ko sa ako amahan, ginadeklara niya nga ang Diyos ang akong kaluwasan. Mudiling sa una pa, hapit na open me, malabayang bato, na mga pusin na panglupad, buhi lang yapon. Daga na kayo mga aksidente, buhi lang yapon. Because it was declared. No? Gideklara siya. Ang akong mangod isa, si Jonathan, no? Gingan lang siya o Jonathan because ang meaning is God has given or gift from God. Hinatag, ipangayo. No? Ang ikatulo, ako mangod ni ikatulo, si Jason, ang meaning ana is healer. Or, pare-pareha yun sa akong ngalan, the Lord is salvation. Mo din nga akong mangod, pareha ko doon, giagian sa ako. Ang tawag kalapat, awat ko ba? Pag-abot na ako nga 11 years sa college, siya ko, 10 po siya. Ay, daw. Pare-pareha, pare-pareha ngalan mo. No? So, and then, kung tanong ninyo, ang akong mama, the word Mila, magdabatayan nito ninyo nga, magiluloy ko, tapang, because mo na yung meaning siya ngalan, gracious or dear. So, naadi ay epekto ang mga pangalan na inyo ihatag. So, kamo mga buros, mga kamo nga nakaburusan diha, pilia ang ngalan na yung sakto. Ayaw ninyo nagpanganli tungkol kay unsay uso karon. Nganong Jenny ang ngalan na idol dun sa mama ang Blackpink. Ayaw mo pamilya ginana. Say nga na, anong ngalan niya na Anthony? Hilaw na lang ko. Ano Anthony? Hilaw na ko. Ako na ninyo, unsay gusto ninyo nga inyong ga-speak ngadto sa inyong mga anak. So katong mga wala pa yan na buros, una-una na mo daan ha. Una-una mo daan. Ako naging na ng ako asawa, pag lalaki ang musunod niya anak, Joshua Jr. Hindi siya musunod. Makiglamis siya. Dili na ay tabo. Dili na. Okay? So this afternoon, taas kaya akong intro, kaya mubura pa muna akong topic. After siya kita itulan of what is a name. Okay? What is in a name? Unsay naa sa usa ka pangalan? Okay. Sa ngalan ni Jesus, unsay naa sa iyang pangalan as we will study the Bible sa Christmas time, the first Christmas. Unsa di ay ang naa sa ngalan ni Jesus nganong giniveal, nganong giignan gyud nganli siya o Jesus. Okay? So kay Bishop ni ako yung tibutawan, ako gitanggal. No, ang Bishop Jane ni siya nga mensahe. Okay? What is in a name? First,
How important is His name? Unsa ka importante di ay ang ngalan ni Jesus? Kamantay mo nga karon sa society, pag madunggan nimo ang mga tao nga mga Buddhist, magampo sila ang Buddha, dili na sila gabinuangan. Pag Muslim, magampo o Allah, dili sila binuangan, dili na gagamiton ang ilang ngalan para binuang. Pero anong pag si Jesus kay gagamiton? Di ba? Bantay ka? Gagamit-gamiton ang ngalan. Sa gani, kita po Christians, ato nang nakaawat ba? Nasangit ang imong bil. Ay, Jesus! Ito pinabot ni Jesus, anay mong tiil. Na nabangga, anay mong kuminting, na naigo sa portahan. Ay, Jesus! Gahalin mo na itong, expression na lang ang ngalan ni Jesus. No? Kumita na Jesus Maria Joseph. Ano na Jesus Maria Joseph? Jesus Maria Joseph. Ano Jesus Maria Joseph? Okay? So, ato magundaan na ron ba? Okay? How important is a name? Ang saan ka importante ang ngalan? Because Jesus na panahon, nga importante kayo nga manghilabot ang Diyos sa ngalan ni Jesus because ang iyang ngalan nag-reveal sa iyang purpose. Unsay katuyuan nganong gipaan ni siya? What was the purpose that He came to the world? Diba? Unsay purpose? In Matthew chapter 1 verse 21, "And she shall bring forth a son, and you shall call his name Jesus." Nganli siya Jesus. Ngano? For he shall save his people from their sins. Ang iyang ngalan nga Jesus, ihatag din na because muna yung purpose niya. Kaysa again, bali ko, sa kultura lagi nila, ang ngalan mo determine sa unsay mong buhaton sa unahan. Okay? Importante kay nakabalutaan eh. Ngayon, ginganan sa Jesus kay Chuy Manggod, dili na Chuy, na ay meaning. Okay? Tanan nga SLI, bantay na, di ba katubagan eh. Ngayon, ginganan siya o Jesus because ang purpose niya, naa sa iyang ngalan. To save His people from their sins. Dili nga, Jesus lang kay Chuy Manggod, Chada Manggod. Doon lang maguna, Joseph, Jesus, sumuna siya. Dili. Okay? In Acts chapter 2 verse 12, "Neither is there salvation," tanawa, "in any other, for there is none other name." Why laing ngalan nga gihatag ilalom sa langit? Nga gihatag aron kita maluwas. Why laing ngalan? The name of Jesus. Muna ang yawa iya yung buhaton at tanan para mahimong binuang ang ngalan ni Jesus. Buhaton gini ang tanan nga mahimong binuang ang ngalan ni Jesus. Because kabalo siya nga way laing ngalan na pwede muluwas sa imo ug sa ako. In Romans chapter 10 verse 12 to 13, "For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon Him. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Tanan. Griego, Romano, Pilipino, Hudeo. Why pili? Pangutawag ka sa ngalan ni Jesus, maluwas ka. Munang importante kay that we understand that Jesus, the name Jesus, is very important. Ina po makapon. Pero, kamantay ka, kapag naka sa publiko, even sa mga gatherings, pag ikaw ipaampo, galing ka pronounce sa word na Jesus. Ang sayo mo po, God. Diba? God, Papa God, Father God, kung hindi ang perminayin mo, dili ka basta-basta mo pronounce sa word niya Jesus. Kaya sa'yo, mas mag-ampok ang Jesus kapag yung parot yung balahibo.
Diba? Nga naman. Nga kapalibar yung balahibo? Because there is power in that name. Naay gahom na ang ngalan. Walay laing ngalan nga gihatag sa Dios para ang tao maluwas. Hindi ngalan ni Jesus. Muna matingala ka nga, maulaw daw kuno. Pag ipaampo ka, Ginoo, 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 Lord, Ginoo, pero katapusan tayo, in Jesus' name. Hindi na in Jesus. Amen, amen. Gusto na amen. Because kailangan ka sa kaway. In John chapter 1, verse 29 to 30, the next day, John seeth Jesus coming to him and said, Behold the Lamb which was taken away the sin of the world. This is he whom I said, After me comes a man which is better, greater than me, for he is before me. Diba? So, naidako kayo nga kahimuan ang Lord sa iyang ngalan. Naidako nga katuyuan nganong naanak ang ngalan. Nganong niingon si Lord, si Jesus mismo, pangayo mo, sabi sa unsa sa amahan, sa iyang ingon ba siya nga, kung ihatag sa inyo? Naisumpay, di ba? Pangayo mo, sabi sa unsa, pinaagi sa akong ngalan. There is power in the name of Jesus. Hello? Ano ato man ang ihisgutan? Because this is the problem sa tao. In Romans chapter 3 verse 23, tanang tao nakasala kung sila tanan nakabsan sa himaya sa Diyos. And Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang kinsa pinaagi ang kaluwasan? Jesus. Dili pinaagi sa imong maayong buhat igsoon. Pasaylo ako kasi nagtuog yapon ka nga maluwas ko tungkol kay naghatag man kog dako para nga ang simbahan matukod. Ang among yuta among gidonate sa simbahan maluwas ko ana no. Sir, ma'am, di na mahitabo. Di na mahitabo. Maluwas man ko, ma'am, ay pastor kay gahatag man ko sa mga bata, gapakaon ko mga bata, no. Dili na ma'am. Ang kaluwasan nato nagikan na sa sakripisyo ni Kristo. Unsay solusyon sa Dios in Hebrews 9:21-22, moreover, He sprinkled with blood both the tabernacle and the vessels of the ministry, and almost all things are by the law purged with blood. Without the shedding of blood is no remission. Mao ni siya ang sa Old Testament. Before ni ani si Jesus, ang pamaagi sa kapasayloanan sa sala kay ang paghalad og karniro. Ang dugo sa karniro mo'y mulibyo. So kung inana gani, kung wala ni si Jesus, alaot kita Pilipino. Asa mo kapalit og karniro dire? Gamay na karniro di sa to. Di ba gani sila? Ang mga taga-Israel na siguro taga-Middle East ang daghan dito sa langit. Kaya daghan sila karniro. Kita wala may ato. No? So, yun sa ni Lord, ang pamaagi niya is that si Jesus ang gihimong karniro para sa ato. Munang gitawag siya the Lamb of God. Kaya siya na himong karniro para sa imo, para sa ako. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace you are saved through faith, and not of yourselves, it is the gift of God, not of works. Dili pinaagi sa trabaho, buhat, na ikaw na luwas. Siya nga, lest any man should boast. Kasi may makapasigar ko. Magkinapayas na dayo nga ako, buutan dito. Munang naluwas ko. No? That is the solution of God. It is a gift
Okay? In John chapter 3, verse 16 to 17, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved." Now, muna siya ang isa sa kumbaga, pundasyon sa pagka-born again Christian. Again, laruan ako. Muna siya ang pundasyon sa pagka-born again Christian. In John chapter 3 verse 16, ang mga born again nga Kristohan, muna daghan masuko sa ato, malain sa ato, kay ilang feeling kapayason puno ta. Ba't naman sa Bible? Ang tinuod ka Kristohanon, before pa siya mamatay, kabalo na siya, siya paingon. Hello? Hello? Sorry, laruan sa nakon ni Bishop. Kung mamatay ka, karon igsuon. Karon yun, pag ulit mo, hindi ka, maligsan ka din ha. O pag ulit mo, ha, okay na din ko, pag tulog mo, kamata, ibamumot ka. Ikaw pili. Kung mahitabo ka, nasay mo karon igsuon. Sigurado ka asa ka padalo. Kaya ang tinuod ng born again ng Kristohanon, kasiguro siya. Ano man, kitanaw na to ang kanina topic. "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved." Tanaw na to, di ba, ang eskwela man ta sa ato elementary, kabalo man ta unsay past tense, present tense, future tense. Kabalo man ta na, di ba, sa English. So sa kana nga pulong diha nga giingon, "For God so loved," unsa na, past tense, present tense. Past tense. Kaya ano man, na ay di. Oh, right yun. Puno siguro ni Christine sa mga. "That He gave His only begotten Son, that whosoever believes," S na siya, ang believeth, believes na siya sa ato karon. Kung believes, kasi pasabutan na? Past? Present. Kung saan ang S? Present. Present tense. In other words, katong mga gatuo, dili ang nituo lang sa una rin, karon mo na nituo ha? Hello? Muna yung diferensya. Ang mo diri, whoever believes. In other words, dili pwede nga nituo lang ka sa una, then i-backslide ka, and then ikaw, luwas ka kung kaya ang gingon din na, believes. Nagpabilin. Present. Okay? "For whoever believes in Him should not perish, but have." Have. Ang gingon. Saan ang have? Future? Present. Oh, grabe. Honor yun eh, honor. Ang present is have. Kung future pa na, in other words, kung sa unahan pa na ito makabot, ang main one is will have. Tama? Sakto ba ko? Ang miyon kag present is have. Naana. Ang katong mutuo, makaangkol. Or naangkol. Naakaron. Pero, kung may kag will have, in other words, sa unahan pa ni mo makuha, dito pa ka makasiguro. Pagka kung tanan ko no, nga mituo, sila nakaangkol na. You will have everlasting life. Mao na ang tinuod na born again Christian, dili mahadlok, mamatay. Kaya nga naman, kapalo sa asa ta, gapaingon. Okay? So that is God's solution through Jesus Christ. Okay? In John chapter 20 verse 31, "But these are written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing in Him, you might have
You may have life through His. Sino naging ngalan? Pinagi sa pagtuo sa iya. Pinagi sa iya ngalan. Kung ito lingon sa Romans, and those who call upon the name yapon of Jesus will be saved. So ang kaluwasan ay ang kinabuhi na sa iyang ngalan. Muna ayaw ninyo basta-basta ang ngalan ni Jesus. Hello? Ayaw ninyo gamit-gamitan lang na expression, ay Jesus! Nakurat ka, ay Jesus! Okay? Ayaw ninyo mo ang expression. The name of Jesus is to be revered. Okay? Kung tanawin mo sa American ng mga salida karon, gahimunan nilang expression. Pag makurat sila, Jesus Christ. Diba? Pero nag-ampo ba na sila? Wala. Gahimunan nilang expression. Gusto nila himuong barato ang ngalan ni Jesus. Next. Anong importante kayo ang ngalan ni Jesus? Because in His name, His identity was revealed. Nailhan, nahibawan kung kinsa siya tungod sa iyang ngalan. Hello? In Matthew chapter 1 verse 23, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Now, katong tanan mga relihiyon, tanan na sekta nga gaingon nga si Jesus dili Dios, di nila ni gusto pasahon. Nga naman, because His name nagpailadaan, because ang iyang ngalan nagpailadaan kung kinsa siya. Ang iyang ngalan, Emmanuel, which means God with us. In other words, sa Bisaya pa, ang iyang ngalan nagpahibalo nga ang Dios na nga nakig-uban kanato. In other words, bisan asa si Jesus, pag-ingalan niya gamiton gani, it means that they are calling on the name of God. Sa pagdako pa ni Jesus, gatawagon siya Jesus, they are declaring that He is God. Diba? Again, balikan ako ganina, sa gani ang ngalan, gina-declare kung unsa imong destiny. Sa ilang nga panahon, mo na ingatan yung ngalan. So, pagka i-declare ang iyang ngalan, gipaila nga siya ang Diyos na naging-uban sa ato. His identity was revealed. And then, number 3, anong importante nga mabawaan nato ang iyang ngalan? Because pinaagi sa iyang ngalan, na-reveal ang nature niya. Unsa man yung nature? Unsa kinaiyahan sa Dios? Unsa di ay siya sa ato? In Isaiah chapter 9 verse 6, for unto us a child is born. Kinsa na nga child? Jesus. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name, yang ngalan na pod, shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. So diha makita nimo ang kinaiyahan sa Dios. Una, sa katapusan ka magsugod, siya ang Prinsipes kalinaw. So mabawaan mo po na si Jesus ay bukin na kay kalinaw. Di kasi kay pangitan bubot. Di kasi kakitang away. No? Kung mag-basketball ka, basketball na taman. Walay rumble sa umano. Nga naman, kaya si Jesus, He is the Prince of Peace. Sa imong pamilya, sa imong bana asawa, ang iyong bakba makontrol na. Di na ka mo singmita sa iya. Di na ka sigwarak. Kaya nga naman, He is the Prince of Peace. Dili ka ganahan o bubot. Okay? Prince of Peace. Second, He is the Everlasting Father. Ang karakter ni Jesus, amahan mo siya. He loves us. Kung saan ang karakter sa amahan? Loves unconditionally.
Igugmaon ka niya. Nakasalak man ka, wala. Palangga ka niya. No? Gamulat ka siya na mubalik ka sa ilays mo. Muna'y karakter ni Jesus. Muna ka itong mga wala kaila kung kinsa si Jesus, mahadlok sila mubalik sa simbahan, kung medyo na sila nalayo, maulaw sila. Daga na ba po nakita na mga bagong balik ko, welcome back, welcome home. Welcome home, nalipay nga na mo. Wala ko ni gitiming ha, na mensahe. Sa ako tamang yun nga nito mo karon man yun. Di ba? But, muna'y character ni Jesus. Ang ubang nga wala kailakin sa Jesus, mahadlok sila mubalik sa Diyos. Mahadlok sila mubalik og simba. Because they feel na i-judge sila, they feel na maulaw na sila, kaya murag dahil mga siguro expectations na wala nila natupad. But the character of God is He is an everlasting Father. That even if ni-fail ka, anak niya po kanya. He is just waiting na mabalik ka. And then, yung character, He is the mighty God. Kaya niya po katong posible ang para sa imo, imposible. Amen? And He is a wonderful counselor. Andam siya manginaw sa iyo, Igso. Andam siya mo panggat, mo pikpik sa iyo. Sa panahon nga down ka, sa panahon nga wala ka sabot sa sitwasyon, He is a wonderful counselor. Maayo siya mo tambal. Okay? Diha sa iyang ngalan ma-reveal kung kinsa siya. And diha po siya ngalan, ma-reveal sa iyang nature. In Philippians 2 verse 9 to 11, wherefore, God also highly exalted Him and given Him a name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven, things in earth, and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus is Lord, to the glory of the Father. Muning nabantayan ako. If wala ka kabalo sa gahong sa ngalan ni Jesus o kinsa ang identity ni Christ, mahadlok ikaw ang mga demon possessed. Ano kita ang istorya ko pagdali na kailangan may mapakita nga white rigid na lupa yung tanang malayo. Tadya. Nga naman, ano mo kailan kung kinsa ang Jesus na naa sa imo? But tanaw ni mga Philippians, dun sa giingon ni Lord, ano sa giingon ni Paul, about kay Lord, is that every name mas taas ang ngalan ni Jesus. His name is above every name. In other words, ang Yawa, ngalan na nila. Satan, ngalan na nila. Lucifer, ngalan na nila. Ngalan na tanan. But it means that Jesus is above anak-anak. Gamhanan ang Yawa, gamhanan. Pero mas gamhanan si Jesus. Ingon niya, every knee shall bow. Tara mga disciples, kaya pagabot ra ba sa SLI 3, manawag man tang mga nalimunyuhan ba? Ang kamong mga cast out na. Ready na kay si Daddy Elson na. Kaya na si DSWD. No? Nga naman, one thing that I learned sa pag-ako itong pag-cast out na ako, mga demons sa una, tagang din mga, haman na sa ngayon, Jesus, haman niya! Madunggan na, kapoy na kayo, sab, ikaw na po. Dugi kayo gagawas. But when I was studying the Bible, na ako'y nakita, you claim the authority na natin Jesus. And dali ang kayo. Every time I command them, demonyo nga naaaning nga lawas, luhod sa ngalan ni Jesus. Nga naman, naman na sa Bible, nga sa ngalan ni Jesus, tanang demonyo muluhod. Kaya bitaw na kay ibalatian na ibati karon mamatay na sir ko ani ikumanda balatian luhod sa ngalan ni Jesus. You have to have that faith.
The nature ni Lord. Command. Ingon niya ka naman, ha? That in the name of Jesus, every knee, matag, tuhod, piko, mga butang na naas kalangitan, in other words, mga anghel, muluhod. Mabita na nga pag mag-cast out niyo demonyo, among ginakumand ang angels sa ngalan ni Jesus. Ito na sila maminaw sa ako, ito sa bagod ko. Pero sa ngalan ni Jesus, they will obey. Kaya ingon niya, tanan nga naas kalangitan, o sa sunod, things in earth, tanan nga naas yuta, muluhod. And then, say pasabot yan, things under the earth. Ang gingharian sa yawa, muluhod sa ngalan ni Jesus. That is why it's very important that we understand kung saan ang ngalan ngayon mong gagamit-gamit mo pagpagkurat-kurat lang. No? Ay, Jesus. Ato pa yung Jesus. Kaya nanginaw ko ito na yung nagwali ba tayo pa. Nindot lang na lang kapit tayo yung pagwali ba pero nagka-bagting yun ang dalawang kada mo yung siya. Sa ngalan ni Jesus! Lord, pagkula akong nadalungan, Lord, bumula sa ito, Lord. Bumula ng ito. Hallelujah! Sa ngalan ni Jesus. Pagkala hindi ko naman siya, Diyos, Diyos. Okay na, Diyos na. Diyos na yung gamit niya ng Jesus. Ang ending niya sa ngalan ni Jesus Christ. Pagyapon, balik yapon. Nadagayan na yun. It's not Christ, kay Christ. Paano yun? Okay? Every knee shall bow. Nasabta ninyo ang punto? The nature of God is that when you will use His name, tanan muluhod. Principalities, demons, authorities, muluhod. Dumdum lang po just this week. Si Pastor Clyde, nalabyan lang mo diya sa may blue. May problema gamay. Paghatag niya siya ng registro, kaya di ato yung sakyanan niya ginagamit at kung natay mo ito na registro. Basta lagi ako, gatubang na polis. Nangising-isip ko pa, pero pagpulo mo pa, Jesus name. Lord, kitakong nimo ang baba sa liyon. Takong ang baba ang pulisan nilo. Pulisan nilo. Pulisan nilo. Lord, gibutan nimo ang mga tao nga galibot kang Eliseo. Butahan, Lord. Di niya makita, Lord. Expired ang life na, Lord. Wala ba siya naitabo? I-picture-picture na niya. Basa-basa na niya. Pero wagin siya na kami siya. Na-expired. Ay kung nahabaw at ito na-expired, impound ng sakyanan. Pero wagin niya makita. Nga naman, police, Jesus. Mastaas na si Jesus. Diba? When you come using the Word of God, abalo mo ito ko sa lahat ko. Gitabang lang ko sa naisala. Joke lang. Dito sa lahat ni Pastor Clyde. Gitabang lang ko. Okay. So, ayaw lang po niyong gamitan. Please lang ha. Ano ko lang. Kung niyong gamitan, para patas pa, patas. Kaya mo ba naka-idea na ba? Pag namin tayong maningil sa utang. Di na mao. Di na gaipik to, anak ha? Lord, butaha, Lord. Kaya maningil sa utang. Ayaw. Di na gaipik to. Tabangan na ito sa Ginoo. Imbis nga, dito ka, klaro kay ka. Uy! Okay? Ayaw gamita ang ngalan ni Jesus sa binuang. Okay? It's His nature that is revealed. That His name is above every name. Sa ngalan niya, naanay pangalan, masaas si Lord Anak. Amen? Amen. Hubak, mas taas si Lord Anak. Ngalan mo na hubak, taas si Lord Anak. Yawa, taas si Lord Anak. Basta na yung ngalan gani, taas si Lord Anak. Okay? Kawalan on, mas taas si Lord Anak. Failure,
taas si Lord. Basta na ay ngalan, taas si Lord. Amen? And then number 4, nga na importante ang ngalan ni Jesus because diha sa iyang ngalan, His power was revealed. Diha sa iyang ngalan, napakita kung unsa gyud ang gahom niya. In Acts chapter 3 verse 4 to 6, na maganin eh. And Peter, muna nga time, nagatuwid ang isa ka makililimos na dito sa gate called Beautiful. Nga nangayo siya kang Peter o kang John, kaya nakita niya nga pasaka sila sa templo. Kami nga nagpakilimos siya, kaya expect siya o kwarta. Kung siya giingon ni Peter, bitanaw niya ang makililimos. And niyang giingon, look on us. And he, ang makililimos, gave heed to them, expecting to receive something. Nag-expect siya na siya madawakan. Then Peter said, silver and gold have I none. Wala ako anak. Wala ko'y gold, wala ko'y silver. But such as I have, kung unsay naa sa ako. Kinsay nasa iya? Si Jesus. Such as I have, I give to you. Siya, in the, nanapulo, in the, unsa? In the name of Jesus, siya gingon, of Nazareth, rise up and walk. If there's one revelation na ako nakuha ani, is this. Gibasa yan akong Bible. I could be wrong. I could be wrong. I could be wrong. Tignan ko kung magbasa niyo sa Bible namin nakita. Pero ako'y nakita ani. Nakita na ako sa Bible. Gi-rebuke ni Jesus ang mga demonyo. Tama? Cast out demons. Pero wala ko makita, mag-rebuke niya ang sakit. Pawabasa, nasa ngalan, in Jesus' name, hawa niya pagkabuta, wala. Wala. Kung sa'yo kayo ni Jesus, He always says what He wants you to do. Pagyanan, basahagan eh. Ingon siya, gusto si Pedro, ayukon niya. Ingon ba rin siya nga, in Jesus' name, pahawa niya, balatian sa, wala. Kung sa'yo ingon, in the name of Jesus, bangon kung lakaw. Wala siya nagingon nga kaayo sa imong palatian in the name of Jesus. Mawala ang sipon. Hindi mo na siya mawala. Bago naman nga nabaka sa Bible. Mamita na nga akong na-change ang aking prayer sa pag-ampong kong balatian. I speak what I want to see. Balian ba? Kasi gingon ni Peter, rise up and walk. So kung na ay mag-gilisod yung ginhawa, ako sa ampuan, I command this body in the name of Jesus mo function normally. I-command ko ni nga lang, mahaginawa ka. Nga naman, muna mo nila. Command what you want to see. The power of Jesus is in His name. Kung ikaw nang kapila, ibalik-balik ni Jesus, in my name. In my name. O mamingon si Lord, in my hands. Kaya ko niya gibilit ng iyang kamot. Kung siya ningon, in my eyes. Kaya ko niya gibilit niyang mata. Kung siya gibilit, iyang ngalan. In my name. Buhatan niya mga mata. Buhatan niya mga mata. For example, nanira ka simple. Kumuadto mo sa mga gatherings. For example, ato mong COPA, ang Cagayan Organization of Pastors and Auxiliaries. Dili mo maka-appeal sa membership unless na ay mo recommend sa inyo. Hindi mo ka-appeal.
Bahala pag nakikwarta, di ang kapil. So, sabi mo pag-apil, you bring the name of the person na ga-recommend sa imo. Sa among lugar na case, sa COPA, it is the name of one of the board of directors na nag-recommend sa imo. Okay. So, bisan pa og si Pastor Chan, gusto siya ma-appeal. Kung wala niya gidala ang akong ngalan dito, di siya ka-appeal. Bisan pag mas maayo si Pastor Chan, mawagi sa ako. Bisan pag mas kwartahan si Pastor Chan sa ako. Bisan pag mas guwapo si Pastor Chan sa ako, di siya ka-appeal. Unless na ay ngalan. Nga naman, ang girespetuhan sa COPA ng organization is not ang imong dagway, is not ang imong kwarta, is not ang imong capability, kundi girespetuhan nila ang recommendation, ang character recommendation gikan sa board of directors. In the same way in so on, wala katanaw ang langit sa pagpangayo nimo, Lord, ihatag na ni nga tubag kay luoy na kay ni Lord. Wa may makaon karong Pasko, Lord. Wala nang pang-celebrate karong Pasko, Lord. Luoy na kayo mi, atubangan sa langit, dili enough na luoy mo. Dili enough nga recommendation ay ang luoy mo. Kinahanglan dala ninyo ang ngalan ni Jesus. Brothers and sisters, it is the power of the name of Jesus na mo'y kausap ko. Walang this Christmas, I hope that you understand. I hope na nakasabot ka that the name of Jesus is very important. Naadiha ang iyang nature, naadiha ang iyang purpose. But more importantly, naa sa iyang ngalan ang gahom. Kung sa una kaya niya moayo o palatian, karon kaya gano'n niya ayo. Kung sa una kaya niya ipagawas ang mga ulipot, gikan sa Ehipto, karon kaya gihapon sa ngalan. Kung sa una kaya niya ihatag ang ipangpangayo nila, karon ang inyong ipangayo kaya gihapon nila ihatag. Ang problema lang, nagsaling ba ka sa iyong anak? Nituo ba ka sa iyong anak? As I will be closing this afternoon, I know nga medyo busy. But I just have this in my heart right now, and I believe it is God that is speaking. Ako biyang tanan sa pagtulong sa ilang Lord. I don't know kung unsa imong giagian karon so. I don't know unsa imong gidaladala. Basin during this year, kapoy na ka. Basin during this year, sumuna. Basin ani nga tuig, kaundangon ka. But I just want to remind you, and God wants to remind you, that the power of the name of Jesus is still as powerful today as it was in the past. Ang gahom sa ngalan ni Jesus, wala magyapon na wala. Ang gahom sa ngalan ni Jesus, wala pagihapon na walaan og gahom. Wala kabalo kung unsa imong sitwasyon karon so. But God is prompting me. Ako nang gihangon tanan piyong sa inyong mata, tanan yung sa inyong ulo. Kung dili ikaw, just stay where you are. But God is speaking in my heart right now that there are people na naadiri karon na nakapalatian na isumhan na pagdaladalaan. And gusto ka mo sulod
sa New Year, mawala na. And God wants to tell you na ang akong ngalan, pariha magyapon ang ako. Kung ikaw na igsoon, nakay balatian, karon, nakay balatian, you have this illness in you, na gusto ka ayoko nila. I want you to come diri sa tubangan karon, and let us call upon the name of Jesus para ayoko ka. Kung dili ikaw, just close your eyes and stay asa ka. Pero kung ikaw na igsoon, ayaw sayangan ng opportunity, come to the front and we will pray. Ayaw ka ulo, ayaw tanaw, minsan na yung kauban, ikaw ang Diyos na. Lord, miduol mi sa imo. Giila na ako no, nga namin idala. Nakipalatian, Lord. Na gusto na ako kuhaon nimo. Nagatuo ko nga sama atong makililimos sa ganaan sa templo. Kung kaya nimo siya ayuhon, ako kaya ko nimo ayuhon. In the name of Jesus. Kabalo ka sa imong gabation, kamo nga nasa tubangan karon, just close your eyes and kabalo mo sa inyong gabation. I want you to raise your hand to God. Pataas inyong kamot sa Diyos. Pataas. And tell God, Lord, muna akong ibali. Muna akong palatin. Taon-taon na Ginoo nga naani sa akin. But at this point in time, musali ko utro sa imo, Lord, tibuok kasing saling ko na milagruhan ko nasa ngalan ni Jesus anay daw in the name of Jesus. Pataas lang sa inyo akong ihangin ang mga leaders na wala na. Please. Diyan sa likod natin. Diyan sa likod natin. Anan nga na dapat na ay nasa likod. Anan nagabindog dapat na ay nasa likod. Anan nga na ay gabindog. Tangin nasa likod. Get ready sa pag-catch. Because I will be praying and I know that the Holy Spirit will just descend. And healing will come. Anan nga natin ha. Just mo mga naagi pangayo kay Lord, pataas lang inyong kamot. And allow God to touch you. Jesus. Lord, in the name of Jesus, I declare healing, oh God. Healing in the name of Jesus. In the name of Jesus. Mga lawas na naibalatian, you will function normally in the name of Jesus.
Diyos nga dili kapakyas sa pagtuo sa imong katawhan. Sukad karon. These bodies will function normally. Those who are asking nga ang ilang tagwang kanablihan in the name of Jesus, be open in the name of Jesus. Tunggang pangayo sa kaayuhan sa balagian, sa kasing-kasing, sa tiyan, in the name of Jesus. You are healed in Jesus' name. Jesus' name. In the name of Jesus. Receive your healing. Receive your healing. He is powerful. Walang pagyapon mawala ang dako. Tanan nga nakadawat sa kaayuhan, I want you to stand. Tanan nga midawat, nadawat na ninyo ang kaayuhan dito. And thank God for that healing. Lord, salamat Ginoo. Salamat sa kaayuhan na akong nadawat. Salamat Lord that I am healed. Dili nga giayuhon pa, dili ugma, dili sunod semana, but I am healed. Giayo ko nimo. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Nagkaroon na ang katapusang adlaw ani nga balatian sa among lawas. Thank you, Lord, na imong giayo. Thank you, na imong gituman. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Karon ako manata og simba sa atong Dios, pinaagi sa pag-awit, pinaagi sa atong paminaw sa iyang pulong, panahon na ang musimba ta sa iya, pinaagi sa atong mga